Honey! Masayang sigaw ni Grace habang papasok ng bahay. Bakit ang tahimik? Nasaan na kayang lalaking yun? Alam naman niya na darating ako ngayon. Ibinagsak niya ang malaking bag sa kaniligid ang bahay. Nagtungo siya sa kusina. Pumunta rin siya ng garahe kung saan lagi itong naroon upang ayusin ang pinakamamahal nitong sasakyan. Ngunit wala pa rin ito roon. Saglit siyang tumigil at nag-isip hanggang sa naisipan na tunguhin ang kanilang kwarto. Habang naglalakad palapit sa kanilang silid, unti-unti siyang nakaririnig ng di kaaya-ayang ingay at nang nasa tapat na siya ng pintuan, isang pares ng ungol ang kanyang narinig mula sa loob. Agad na kinabahan si Grace. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipihit ang siradura ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang hubad na babae na nakapaibabaw sa asawa. "Mga walang hiya!" Sambit ni Grace. Mabilis itong lumapit at agad na hinablot ang babae sa buhok. "Ano ba?" Sigaw nito. "Ang kapal na mukha mo!" Gigil ng wika ni Grace sa babae. "Bitawan mo ako! Sino ka ba?" Matapang na sagot ng babae habang pilit na tinatanggal ang pagkakakapit ni Grace sa kanyang buhok. "Abat, ako ang dapat na magtanong yan! Sino ka at bakit ka narito sa pamamahay ko?" Galit na tanong nito. Napalingon ito nang makita niyang lumapit ang asawa sa babae at pilit na inaalis ang kamay ni Grace sa buhok nito. "Bitawan mo siya, Grace. Pakiusap. Pag-usapan natin to." Mahinahon na pakiusap ni Bobby. "Bobby, sabihin mo sa akin, sino ang babaeng yan? Huwag kang magsinungaling sa akin dahil ngayon din ay kaya kitang patayin!" Pagbabanta nito sa asawa. "Siya si Meredith, girlfriend ko." Pag-amin nito. Mariin na napapikit si Grace dahil sa narinig. 6 na buwan lang, Bobby! Ganun ako katagal na nawala. Naroon ako sa malayo, nakikipaglaban at ibinubuhay sa buhay. Tapos ano? Ito ang daratnan ko, sarili kong pamamahay? Tigil ang galit na sambit ni Grace. "Sorry, Grace." Nakayuko ang ulong hingi ng tawad ni Bobby habang yakap ang babae na nakabalot na ng kumot ang hubad na katawan. "Sorry? Sorry?" Sigaw ni Grace sa asawa. "Yan lang ang masasabi mo matapos sa mga nakita ko? How dare you do this to me? After 5 years of our marriage, nagawa mo ang bagay na to. Ganun ka na ba katigang sa sex? Para humanap ng ikakama?" "Nagkakamali ka. Mahal ko siya." Sagot nito. "Kalokohan!" Sigaw ni Grace. Matalim niyang tinitigan ang babae. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Maganda ito at sopistikada. Muli bumaling si Grace kay Bobby at lumapit dito. "Magbihis kayong dalawa, tapos sumunod kayo sa labas. Doon tayo mag-uusap." Matapang niyang salita. Walang lingon-lingon na naglakad palabas ng silid si Grace at naghintay sa salas. Hindi nagtagal, sabay na naglalakad ang dalawa palapit sa kanya. Nakita niya na magkahawak kamay pa ang dalawa. Mga wala talagang hiya ang mga to. Talagang ipinapamukha pa sa akin ang relasyon nilang dalawa. Gigil na wika nito sa sarili. "Bobby, magpaliwanag ka sa akin. Bakit mo to ginagawa? Kailan pa?" Matalim itong nakatingin kay Bobby. Pinipigilan ni Grace ang lumuha dahil ayaw niyang magmukhang kawawa sa harap nito. "Grace, ilang buwan ka rin nawala. At that time, na-realize ko na hindi ko kayang mag-isa. Nangulila ako ng gusto. Hanggang sa nakilala ko siya. Siya ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Unlike you, pinapili kita kung ako o ang trabaho mo pero mas pinili mo yan." Sabay turo nito kay Grace. "So, anong problema sa akin? Dahil ba isa akong sundalo? For Christ's sake, umpisa pa lang ng relasyon natin. Alam mo na kung anong trabaho ko. At sinabi mo na wala kang pakialam dahil ang sabi mo, mahal mo ko." "Oo, pero akala ko lang yun. Nagkamali ako. Sa kanya ko naramdaman ng tunay na pagmamahal." Sagot ni Bobby. "At alam mo ba kung ano pang nagustuhan ko sa kanya? Mas mukha siyang babae kaysa sayo. Unlike you na mukhang palaging lalaban." "What a stupid reason I've ever heard." Inis sa sambit ni Grace.
Marahas itong bumuntong hininga, saka itong muling humarap sa dalawa. Hindi ko alam na darating tayo sa ganitong sitwasyon. Bobby, ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Fine, aalis na kami. Matapang namang sagot ni Bobby. Akma na sanang aalis ang dalawa nang muling magsalita si Grace. By the way, iwanan mong susi ng kotse. That's my father's car. Ipinahiram lang niya yan sa'yo. Ang bahay at lupa na to, sa magulang ko rin to. Maliban sa mga damit mo, wala ka ng ibang pag-aari rito. Ramdam ni Grace na matalim na tumingin sa kanya si Bobby. Ngunit hindi na niya pinagkaabalahan pang pansinin iyon. Narinig niyang padabog na inilapag ni Bobby ang susi ng kotse sa lamesa. Rinig pa niya ang mga yabag ng mga ito palabas ng pintuan. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib dahil sa sakit na nararamdaman. Mas masakit pa sa mga bala na tumama sa kanyang katawan. Matapos ang ilang minuto ng kanyang pag-iyak, tumayo siya mula sa sofa at kinuha ang susi na inilapag ni Bobby sa lamesa. Nagtungo siya sa isang bar. Tahimik siyang nakaupo sa isang stool nang isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hi, sexy. Naniningkit ang mga mata na tumingin si Grace sa lalaki at walang alinlangan niya itong sinuntok sa mukha. Agad na dumugo ang ilong nito dahil sa lakas ng kanyang pagkakasuntok. Mabilis naman itong dinaluhan ng isang babae at inilayo. Naparami na yatang nainom ko. Uuwi na ako. Ani Grace. Hahakbang na ito nang bigla itong nakaramdam ng pagkahilo. Lagot na. Matutumba na siya ng isang pares ng braso ang sumalo sa kanya. Kahit na umiikot na ang paningin, malinaw pa rin niyang nakita ang mukha ng lalaking sumalo sa kanya. I'm glad I caught you. Nito, saka siya nawala ng malay. Kinabukasan, nagising siya na nakahiga sa malambot na kama na hubad sa ilalim ng kumot. Mabilis itong napabangon at hinanap ang mga damit. Hanggang sa bumukas ang pinto, pumasok doon ng isang lalaki na may dalang isang tray ng pagkain. Good morning. Breakfast in bed, soldier. Masayang pagbati nito. Saglit na inalala ni Grace ang mukha nito hanggang sa mag-sink in sa kanya ang mga nangyari kagabi. Huwag kang lalapit! Sigaw nito rito. Sabihin mo, may nangyari ba sa atin kagabi? Seryosong tanong nito sa lalaki, ngunit bigla itong natawa. Do you ever think na ganun akong klase ng lalaki? Wika nito. Hindi ako nananamantala ng isang babae, lalo na't lango ito sa alak. Why not? You're a stranger. Ngunit nanatili lang itong nakangiti. So, you mean, walang nangyari sa atin? Muling tanong ni Grace. Wala nga. Nakangiting sagot ng lalaki. Tila nakaramdam si Grace ng hiya. Kaya mabilis niyang itinalukbong ang makapal na kumot sa mukha. Ngunit muli niya itong tinanong. Nasaan ang mga damit ko? Pina-dry clean ko. May mga bagong underwear akong inihanda sa banyo. Kung nais mo, maligo ka na muna bago kumain. Sagot nito matapos ilapag sa side table ang hawak na tray. Aminado siya na natulala siya nang makita itong ngumiti. Isang malalim na dimples ang lumitaw sa pisngi nito nang ngumiti ito. Maliban sa gwapo nitong mukha at magagandang mata, may mapupula rin itong labi na tila kay sarap halikan. Sa isiping iyon, tila nakaramdam si Grace ng pagkauhaw. Agad na ibinaling niya sa iba ang tingin. Mabilis rin niyang kinuha ang baso ng tubig na nakalagay sa tray at ininom ito. Maliligo na muna ako. Nauutal na wika nito sa lalaki. Sure, you can borrow any clothes in there. Bahala ka na kung anong gusto mo. Wika nito habang nananatili ang ngiti sa labi. Muli na naman niyang nakita ang mga dimples nito na tila nakakakilig pagmasdan. Nagmamadali na nagtungo sa banyo si Grace at mabilis na isinara ang pinto. What's happening to me? Wika nito sa sarili habang sapo ang dibdib. Ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Ipinilig niya ang ulo upang gisingin at pakalmahin ang sarili. Agad niyang inalis ang nakabalot na kumot sa katawan at pumailalim sa shower. Matapos maligo, isinuot niya ang mga underwear na inihanda sa kanya. Masasabi niyang bago pa ang mga ito dahil may mga tarheta pa na nakakabit dito. Kumuha rin siya ng isang t-shirt at isinuot ito. Pagkalabas ito ng banyo, nakita niya na nakaupo ang lalaki sa kama
habang nagbabasa ng libro. Salamat, wika ni Grace. Wala yun. By the way, I'm Sander. Grace, sagot nito matapos makipagkamay. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Mabuti na lang at may katulad mo pa na maginoo. Natatawang wika nito kay Sander. Oh no, let me correct you. Hindi ako gentleman tulad ng pagkakala mo. Mr. Playboy ang tawag nila sa akin. Playboy? If you're a playboy, then why? Putol na salita ni Grace nung sumabat ito sa kanya. I don't know. For the first time in my life, ngayon lang ako natakot humawak ng babae. Dahil siguro sa suot ko? Obvious naman siguro na sundalo ako. No, not that. Maybe because I feel that you're a special person. Matapat nitong sagot. Really? Nagtatakang tanong ni Grace. Yeah, di ko alam sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi dapat kitang respetuhin. Bagay na hindi ko pa nagagawa sa iba. Sa hindi malamang pagkakataon, nakaramdam si Grace ng paghanga rito. So, you've never been in a serious relationship? Tanong ni Grace. Don't get me wrong. It's just that I'm curious. Never. Dahil hindi ko pa nakikita ang babaeng nararapat para sa akin. Seryoso namang sagot nito. Habang nakikipagkwentuhan sa kanya, ay kumakain naman ng agahan si Grace na dinala nito. Masaya silang nagtatawanan nang may kumatok sa kwarto. Sir Sander, may bisita po kayo. Wika ng katulong. Who is it? Ngunit bago pa man siya nito sigutin ay nakaalis na ito. Kaya naman saglit na iniwan si Grace habang kumakain. Paglabas si Sander, laking gulat niya nang makita kung sino ang kanyang bisita. Mama! Masayang pagbati niya rito. Mabilis niya itong niyakap ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabi na pupunta ka? 'Cause I want to surprise you! Masayang sagot nito. You really surprised me, Ma. Kumusta naman ang buhay mo rito? Are you not ready to settle down? Nais ko na magkaroon ng apo. Mama, kailangan ba na pag-usapan natin yan ngayon? Ikaw na bata ka. Alam mo naman nasabik na ako sa apo. Matanda na ako at nais ko na bago man lang ako mawala sa mundong ito ay makalaro ko pa mga munting anghel mula sa'yo. Natawa na lamang si Sander sa tinura ng ina. By the way, Ma, may bisita ako and please be nice to her. Paalala niya sa ina. Agad na nangunot ang noo ng kanyang ina, kaya naman tinanong siya nito. Isa ba siya sa mga babae mo na habol ng habol sa'yo? No. Mabilis niyang sagot sa ina. Ipapakilala kita sa kanya, Mama. She's so beautiful and she's different to other women I've met. Kitang-kita ng kanyang ina ang kakaibang kislap ng kanyang mga mata habang inilalarawan ang babaeng nais itong makilala. In love ka ba? Direktang tanong nito. Maybe. Maiksing sagot ni Sander. Goodness! Nasaan na siya? Nais ko na siya makilala. Sabik na wika nito. Ma, she's in my room. Nag-aalangan na sagot nito sa ina. Nagulat na lamang si Sander nang mabilis na naglakad ang kanyang ina patungo sa kanyang silid at kahit na anong awat niya rito, ay pilit pa rin itong pinasok ang kwarto niya. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kaniyang isang magandang babae. Matangkad ito, medyo build ang katawan, ngunit may hubog ang bewang. Mahaba ang buhok na aabot sa balakang. Ang suot na puting t-shirt na tila sapat lang ang haba upang matakpan ang mapuputi nitong hita. Nagulat rin si Grace sa pagpasok ng may edad ng babae sa silid. Ma, this is Grace. Tinulungan ko siya kagabi at isa siyang sundalo. Pagpapakilala ni Sander. Hello po. Nahihiyang pagbati ni Grace rito, kasabay ang pagkaway nito. Ngunit sa halip na magalit ito, matamis itong ngumiti sa kanya at lumapit. Iha, ano bang nangyari? Ma. Sander, ako na magpapaliwanag. Sabat ni Grace. Hello po, ako po si Grace. Grace Rodriguez. Tinulungan po ko ni Sander dahil nalasing po ko kagabi. Kung hindi po dahil sa kanya, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Really?
Tanong nito na may kasamang ngiti. Naging good boy pa lang aking anak kagabi. Wala ba siyang ginawang kapilyuhan sa'yo? Thankfully, wala naman po. That's good. Kung ganoon, magtungo na tayo sa kusina. May mga dala akong pagkain. Kumain na tayo hanggat mainit pa mga yon. Pag-aaya nito kay Grace. Nag-aalangan naman si Grace dahil sa kanyang suot, kaya napatingin siya kay Sander. Nagmamadaling kumuha si Sander ng kanyang pinakamaliit na sweatpants at ipinasuot ito kay Grace. Iha, hurry up! Sigaw ng ina ng binata mula sa labas ng pinto. Nagkangitian na lang ang dalawa at sabay na lumabas ng silid. Habang nasa harap ng hapagkainan, masayang nagkukwento ang ina ni Sander. Tuwang-tuwa naman si Grace habang nagsasalita ito, kasabay ang pagmuestra ng mga kamay habang hawak ang kubyertos. Mama, can we eat first? Ang hirap kumain habang panay ang kwento mo. Wika ni Sander sa ina. Batang-batang to? Napaka-KJ mo. Hayaan mo nga ako. Masaya lang ako na may ibang tao tayong kasama sa pagkain. Sagot naman ito sa anak. Hayaan mo na si Tita, Sander. Nakakatuwa nga si Tita. Namiss ko tuloy si Mami sa kanya. Umuwi na kasi sila ng Spain after ng pagpasok ko sa military. Until now, hindi pa nila alam na nakabalik na ako. Agad na lumungkot ang mukha ni Grace matapos niyang mabanggit ang kanyang ina. Iha, if you don't mind, do you have a boyfriend? Seryosong tanong nito kay Grace. Muling lumungkot ang mukha ni Grace dahil sa tanong ng matandang babae. Actually, may asawa na po ako. And yesterday nakipaghiwalay ako sa kanya dahil dinatnan ko siyang may kasiping na iba sa sarili naming kama. Dahil muli na naman niyang naalala ang mga nangyari, muling umagos ang luha sa pisngi ni Grace na agad naman niyang pinunasan. Iha, I'm really sorry about what happened to you. And sorry if I asked you a silly question. Hingi nito ng paumanhin. No, tita, it's okay. I have to move on. Mabuti na nangyari to. Nalaman ko na hindi niya ako tanggap bilang ako. Maling lalaki ang pinakasalan at minahal ko. Aniya, nakangiti kahit nasasaktan. If you want, dito ka muna magstay. Ako lang naman ang narito, kasama ang ilang kasambahay. Alok ni Sander sa kaniya, ngunit mariin na tumanggi si Grace. Salamat na lang. Isang buwan lang naman ang bakasyon ko. After a month, babalik na ako sa kampo. Sagot niya sa binata. Ganoon ba? Hindi ba pwedeng ma-extend ang bakasyon mo? Malungkot na tanong ni Sander. Mariin na umiling si Grace sa kahinawakan ang kamay ng binata. Thanks for everything. Tatawagan ko si na Mami mamaya para ipaalam na nakabalik na ako at para ipaalam ang mga nangyari. I know that they will be disappointed about what happened, pero kailangan tanggapin. I'm going to file an annulment tomorrow. Gusto ko nang putulin ang pagkakatali ko sa walang kwentang lalaking yun. If that's your decision, I'll help you. Wika ni Sander. May kilala akong judge na maaaring tumingin ang kaso nyo at kapag nagkataon, mapapabilis ang resulta ng annulment nyo. Iha, maaari ba na dumito ka muna? Well, the day after tomorrow, aalis na ako at babalik ng Amerika. Can I spend my days here with you? Pakiusap ng matandang babae kay Grace. Tila hinaplos ang puso ni Grace sa hiling nito sa kanya. Kaya naman ngumiti siya rito at tumayo upang yakapin ito. Of course, tita. Ngayon pa ba na-close na tayo? Aniya na may ngiti sa labi. Thank you, iha. Sagot nito na may matamis na ngiti rin sa labi. Tulad ng nais ng ina ni Sander, nanatili ng ilang araw si Grace sa bahay ng binata. Isinama siya nito mag-shopping at pamasyal at dahil nag-shopping ito, pinilit nitong isama si Sander upang magdala ng kanilang mga pinamili. Mama, do I deserve this? Sa gwapo kong to pinagbubuhat mo lang ako ng mga shopping bags. Reklamo nito sa ina. Alexander, hindi kita pinalaking reklamador, kaya buhatin mo yan. Be a gentleman. Sabi nito sa anak. Wala namang magawa si Sander. Alam niya na nagalit ang ina kaya naman tumahimik na lamang siya. Nakita niya na ngumingiti si Grace kaya naman napangiti na rin siya. Matapos ang nakakapagod na pamamasyal, ay nag-aya na ang ina ni Sander na kumain sa isang restaurant. Nakaupo na sila nang magpaalam ito na magbabanyo. Naiwan naman silang dalawa sa lamesa at tila nag-aalangan kausapin ng isa't isa. Grace, do you really love your husband?
Tanong ni Sander na ikinagulat ni Grace. Ano bang pumasok sa isip nito para tanungin ako ng ganito? Tanong niya sa sarili, kaya naman bahagya siyang tumikim bago sagutin ito. Kung mahal ko siya? Oo naman. Pero naisip ko na kung mananatili ang pagmamahal ko sa kanya, mas lalo lang ako masasaktan. Matapat na sagot ni Grace rito. Kung ganoon, may chance na magkagusto ka ulit sa iba? Ani Sander. Maybe, kung may magmamahal pa sa akin. Sa isang katulad ko na isang sundalo, marahil ay nararapat lang na manatili na lamang akong single. But what if may magtapat sa'yo ng pagmamahal? Sander, hindi na ako aasa. Kung ang siraulo kong asawa hindi tinanggap kung ano ko, paano pang ibang lalaki? Ako. Biglang sagot nito. Napatigil si Grace mula sa pag-inom ng tubig at napatingin kay Sander. What do you mean? Ako. Kaya kong tanggapin kung ano ka at kung anong trabaho mo. Matapat nitong sagot. I know it's shocking but can you give me a chance to prove it to you? Na hindi ako katulad ng walang hiya mong asawa. Be with me. I know that it's crazy but I like you, Grace. Hindi makapagsalita si Grace dahil sa mga sinabi ni Sander. Bigla lang silang tumigil sa pag-uusap nang makita nilang papalapit na ang ina ng binata. Hanggang sa makabalik sila sa bahay ng binata, ay hindi sila nagkikibuan. Nakapasok na ng silid ang ina ni Sander kaya naman naiwan sila sa salas. Walang kahit na anong salita ang lumabas mula sa kanilang labi. Upang makaiwas, naisip ni Grace na pumasok na sa kanyang silid. Ngunit bago pa lamang niya ihahakbang ang kanyang mga paa, ay mabilis na hinablot ni Sander ang kanyang kamay at mabilis na niyakap. Grace, forgive me. Yun lang ang mga katagang lumabas sa mga labi nito, hanggang sa ilapat ng binata ang kanyang malalambot na labi sa labi nito. Tila nanigas ang buong katawan ni Grace dahil sa ginawang paghalik sa kanya ni Sander. Sa di malamang dahilan, tila kusang kumilos ang mga braso ni Grace na sa halip itulak ito, ipinalibot nito ang mga braso sa liig ng binata at walang alinlangan na tinugon nito ang mga halik nito. Grace, can you be mine? Garal-gala ang boses na tanong ni Sander kay Grace. 1 month. Kapag hindi nag-work ang relationship natin after 1 month, kusa kang lalayo at hindi na magpapakita pa sa akin. Agad na bumakas ang ngiti sa labi ni Sander dahil sa sagot ni Grace. Dahil sa tuwa, nabuhat niya ito at muling hinalikan sa labi. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya. Wika ni Sander habang ginagawa rin ng mumunting halik ang mukha ni Grace. Ito ang eksenang inabutan ng ina ni Sander na ikinagulat nilang dalawa. Mama, kami na ni Grace! Masayang pagbabalita ni Sander sa ina. Mabilis na napayakap ang matandang babae kay Grace, saka ito hinalikan sa pisngi. I knew this will happen dahil nakikita ko sa mga mata ninyo na gusto niyong isa't isa. Wika nito. Salamat po, tita. Mama! Call me Mama! Utos nito. Napapangiting tumango na lang si Grace bilang pagsang-ayon sa nais nito. Mama. Tila kinilig naman ang matanda, saka ito muling niyakap sina Grace at Sander. Goodness! I already hear wedding bells! Biro nito sa kanila. Natawan na lamang silang dalawa at muling nagyakap ng mahigpit. Kinabukasan ay maagang nagising si Grace. Ito ang araw ng pagbalik ng ina ni Sander sa Amerika. Ayaw man itong umalis ngunit kailangan dahil sa naghihintay nitong asawa. Say hello to Dad for me. Bili ni Sander sa ina nang nasa airport na sila. Of course, iho. Sana naman sa muli kong pagbabalik ay imbitasyon na ng inyong kasalang matatanggap ko. Nakangiting biro nito sa dalawa. Mama, wag natin pangunahan ang mga ganyang bagay. Sa ngayon ay masaya ako dahil kasama ko ang true love ko. Sander, action speaks louder than words. Sagot ni Grace. But words are enough to make you feel how much I loved you. Ani Sander. Naku, ang mga batang to. Akala mo'y mga teenager pa akong magligawan. Kinikilig ng wika ng ina ni Sander. Aalis na ako. Mag-iingat kayong dalawa at palagi niyo akong tatawagan. Bili nito sa anak at muli itong hinalikan sa pisngi. Mag-iingat ka, Mama. Kayo rin, sagot ng kanyang ina, kasabay ang pagkaway sa kanila habang papasok ng eroplano. Grace, maaari ba na magstay ka na muna sa bahay?
Mukhang iyon ang gagawin ko. Ayoko na munang umuwi sa bahay dahil maaalala ko lang ang ginawang panloloko sa akin ni Bobby. Kumukulo talagang dugo ko sa kanya. Inis na wika ni Grace. Kumain muna tayo saka tayo umuwi. Let's say it's our first date. Nakangiting wika ni Sander. Ikaw ang bahala, Mr. Playboy. Aniya, saka mabilis na naglakad, palayo sa binata. Natawa na lang si Sander saka sinundan si Grace. Sa isang restaurant sila kumakain nang may makita si Grace na di inaasahan. Ang kapal talaga ng mga mukha. Inis na wika ni Grace na kanyang ikinisimangot. Why? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sander nang makita niya ang reaksyon ng mukha nito. Ngunit hindi kumibo si Grace, kaya naman sinundan ng binata kung saan ito nakatingin. Mabilis namang nakuha ni Sander ang nangyayari, kaya naman may naisip siyang plano. Tumayo siya at kunwaring pupunta ng restroom. Walang ano-ano'y binangga niya ang balikat ng isang lalaki. Oops! Sorry. Aniya, nakita ni Sander ang galit na mukha ni Bobby. May problema ba pare? Inis sa tanong nito sa kanya. Sander? Tanong ng babaeng kasama ni Bobby. Honey, kilala mo siya? Tanong ni Bobby sa kasintahan. Yes, dati ko siyang karelasyon. Well, noon pa yon. Sagot ni Meredith. Kumusta, Mr. Playboy? Tanong nito sa binata. No, not anymore. I have a real girlfriend now. Pagmamalaki nito. Come, I'll introduce you to her. Wika ni Sander. Kaya naman sinundan lang siya ng mga ito at nang makita ni Bobby kung sino ang nais itong ipakilala, napatigil ito. Grace. Bobby, mariin na wika ni Grace. Meredith, this is my girlfriend, Grace Rodriguez. Nakangiting pagpapakilala nito sa dalawa. Gumaganti ka ba, Grace? Galit na tanong ni Bobby sa kanya. Wow! Ang kapal ng pagbumukha mo na tanungin ako ng ganyan. Sa tingin mo, worth it na gantihan ng isang katulad mo? I guess not. Nakangising sagot ni Grace sa dating asawa. Oh, come on, Grace. Akala mo ba maniniwala ako sa pag-arte niyong to? Inis na wika ni Bobby. Naningkit ang mga mata ni Grace sa sinabi ni Bobby, kaya tumayo siya at lumapit kay Sander. Hinawakan niya ito sa kwelyo at walang pasabi na sinabasib niya ito ng halik sa labi. Kasunod noon ay ang mahigpit na pagyakap ni Sander sa bewang ni Grace upang mas magkalapit pa ang kanilang mga katawan. Wala silang pakialam sa mga taong nakatingin na sa kanila. Stop it now, Grace. Stop it! Inis sa sambit ni Bobby, ngunit tila walang naririnig ang dalawa dahil patuloy silang naghahalikan sa harap nila. Sa inis ni Bobby ay tumalikod siya at naglakad palayo. Sinundan na lamang ito ni Meredith na tila naiinis na rin dahil sa inaakto ni Bobby. Ilang saglit pa ay tumigil na sila, nagkatinginan at nagkangitian silang dalawa. That kiss was amazing. Sambit ni Sander kay Grace, saka muling niyakap ito ng mahigpit. Nakauwi na sila ng bahay ni Sander nang may tumawag kay Grace sa kanyang cellphone. Nang makita niya kung sino, tumingin siya kay Sander at ipinakita kung sino ang nakarehistro. Sagutin mo. Wika ng binata, ngunit umiling lang si Grace kaya kinuha ni Sander ang cellphone at siya ang sumagot. Grace! Wika ng nasa kabilang linya. Anong kailangan mo? Matapang na sagot ni Sander. Saglit na natahimik ang nasa kabilang linya nang marinig na iba ang tinig. Pare, nagpapahinga na si Grace sa kwarto namin. Kung may nais kang sabihin, ako nang magsasabi sa kanya. Hindi na. Total ikaw nang sumagot kaya naman makinig ka. Hiwalayan mong asawa ko. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ang tapang mong sabihin sa akin hiwalayan siya? Don't tell me na ikaw lang ang lalaking karapat-dapat sa kanya. Ano to? Gaguhan? Pare, ikaw ang unang nanloko sa kanya. Kaya wala kang karapatan na diktahan siya kung ano ang dapat niyang gawin sa buhay niya. Hiwalay na kayo. Legal na asawa pa rin niya ako. Giit ni Bobby. Hiwalay na kayo, diba? So she's mine now, and I'm going to marry her. Hindi ko gagawin ang ginawa mo sa kanyang hudas ka. Kaya kung ako sa'yo, ikaw ang lumayo sa kanya dahil hindi ako makakapayag na makuha mo siya sa akin. Saad ni Sander, sa kanya tinapos ang tawag. Nagulat na lamang si Sander nang makarinig siya ng malakas na palakpak. Agad na napangiti si Sander nang makita na si Grace yon.
Saka niya ibinalik ang cellphone rito. Is it true? Tanong ni Grace. Ang alin? Ang pakasalan ako? Gagawin ko yun. Simula nang pumayag ka na maging girlfriend ko, ang pakasalan ka ang isa sa mga naging pangarap ko. Habang nagsasalita si Sander, nakikita ni Grace sa mga mata nito ang sinseridad ng mga sinasabi nito. Napakagandang salita. Ngunit natatakot ako hindi para sa sarili ko, Sander, kung hindi para sa'yo. Hindi ko alam kung anong kinakatakot mo. Kung iniisip mo na baka gawin ko ang ginawa niya sa'yo, I assure you, hindi ko gagawin na lokohin ka o maghanap ng iba. Ngayon lang ako nagmahal ng totoo, Grace. At ayokong mawala ka sa akin. Nagbago ako ng dahil sa'yo. Nagbago ang mga pananaw ko sa buhay simula nang makilala kita. Wika ni Sander habang nakatitig sa mga mata ni Grace. Mahigpit na niyakap ni Grace ang binata, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang pag-aalala para rito. Good morning, my beautiful soldier. Malambing na bulong ni Sander sa tainga ni Grace nang pumasok siya sa kwarto nito. Good morning. Nakangiting pagbati ni Grace kahit pikit pa ang isa niyang mata. Gumising ka na. May pupuntahan tayo. Sander, naantok pa ako. Wika ni Grace na tila hirap pa sa pagbangon. Laking gulat ni Grace nang buhatin siya ni Sander at dinala sa banyo. Ibaba mo na ako, kaya ko namang maglakad. Wika ni Grace. No. Sagot ni Sander. Nang mabuksan ito ang pinto, ibinaba niya si Grace sa harap ng lababo at hinarap sa salamin. Saka nito niyakap mula sa likod. Para na tayong mag-asawa. Ang sarap sa pakiramdam na pagdilat ko, ikaw ang una ko makikita. Wika ni Sander habang naglalambing kay Grace. Humarap si Grace kay Sander at yumakap ito sa bewang nito. Sander. Tanging sagot nito. Lumabas ka na. Maliligo na ako. Bahagyang tumingkayad si Grace upang halikan sa labi ang binata. Saglit na napatigil si Sander sa ginawa ni Grace. Hoy, Mr. Playboy, lumabas ka na! Hinila ito ni Grace patungo sa pinto at itinulak palabas, saka mabilis na isinara ang pinto. Hahabol pa sana si Sander ngunit nailak na ni Grace ang pintuan. Ang daya mo, pwede bang humingi ng isa pa? Nakangiting wika nito habang nakalapit ang mukha sa pintuan. Manahimik ka riyan, kota ka na! Sigaw ni Grace mula sa loob. Wala nang nagawa si Sander kung hindi umalis sa tapat ng pinto. Sa loob ng banyo, nakaupo si Grace sa gilid ng bathtub. Tama ba na ipagpatuloy ko pa ang pakikipagrelasyon sa kanya? Tanong niya sa sarili. Nako Grace, mag-isip ka. Siguradong masasaktan lang siya kapag bumalik ka na sa serbisyo. Tumayo siya at humarap sa salamin. Sa maigsing panahon ng pagkakakilala naming dalawa, ramdam ko sa sarili ko na gusto ko na siya. Aniya. Hindi. Mukhang mahal ko na siya. Pero ayaw ko siyang masaktan. Paano kung katulad siya ni Bobby? Mapapagod lang siya sa paghintay sa akin. O kaya paano kung may mangyari sa akin at mamatay ako habang nakikipaglaban? Hindi ko na alam ang gagawin. Naiinis at naiiyak niyang wika sa sarili. Iyon ang mga katanungang gumugulo sa isipan ni Grace. Marahas siyang bumuntong hininga saka nagmadaling maligo at magbihis. Pagkalabas niya, nakita niya si Sander na naghihintay sa gilid ng pintuan. Hi, beautiful. Nakangiting pagbati nito. Kanina ka pa riyan? Hindi naman. Siguro mga 5 minuto pa lang ako rito. Akala ko di ka pa lalabas. Papasukin ni sana kita. Anito habang hawak na ang kamay ni Grace. Baliw ka talaga. Oo, Grace. Baliw na baliw ako sa'yo. Malakas na natawa si Grace dahil sa sinabi nito. Umalis na nga tayo. Ano bang plano mo this day? Pupuntahan muna natin yung judge na kilala ko para sa proseso ng annulment niyong mag-asawa. Nagmamadali? Natatawang tanong ni Grace. Oo, dahil gusto ko nang maging opisyal ang relasyon natin. Hanggat nakatali ka sa kanya, hindi ako matatahimik. Pakiramdam ko anytime, maaari kanyang kuhain sa akin. Natatakot ako, Grace. Ramdam ni Grace ang pag-aalala nito, kaya hinawakan niya ang 2 kamay nito at ipinalibot sa kanyang bewang. Sander, ngayon ko lang to sasabihin kaya makinig ka. Isa akong sundalo at wala akong kinatatakutan. Pero simula nang makilala kita, yung puso ko napuno na ng takot at pag-aalala.
Tandaan mo na kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. At pakiusap, huwag mo nang ipaulit sa akin ang mga sinabi ko dahil nahihiya na ako. Natatawa ang wika ni Grace kay Sander. Bahagyang natawa si Sander ngunit masaya siya dahil inamin na ni Grace na mahal siya nito. I love you too. Sagot niya at mabilis sa dinampian ng halik ang labi nito. Nang araw na iyon, matapos nilang makipag-usap sa kaibigang judge ni Sander, ay nag-aya naman itong manood ng sine. Anong gusto mong panoorin? Tanong nito habang nakatingin sila sa mga poster na nakapaskil sa may sinihan. Ito, turo ni Grace sa isang poster. Bakit yan? Gusto ko tong panoorin. Sawa na ako sa mga romantic movies. Sagot ni Grace. Grace, horror film yan. Ayoko. Sambit ni Sander na tila kinikilibutan. Sige na, gusto ko tong panoorin. Sabi nila bigla na lang daw lumitaw yung nun at ang pangit ng itsura. Grace, pwede bang iba na lang? Please. Umiling lang si Grace sa kanya hinila sa bilihan ng tiket ang binata. Sa loob habang nakaupo, mag-uumpisa na ang movie na kanilang papanoorin. Ah! Napasigaw si Sander nang makita ang mukha ng isang nakakatakot na karakter sa palabas. Mabilis sa tinakpan ni Grace ang bibig nito dahil nahihiya na siya sa mga tao na nanonood sa loob ng sinihan. Sa inis ay hinatak na niya palabas ng sinihan si Sander. Ano ba yan? Nakakahiya. For real, takot ka talaga sa mga ganong palabas? Wika ni Grace. Sorry na, nagulat talaga ako. Nakakatakot naman kasi talaga yung movie. Wika ni Sander na napapakamot na lamang sa batok. Hindi malaman ni Grace kung maiinis o matatawa dahil sa nangyari. Kaya naman nag-decide na lang silang kumain. Habang naglalakad sila patungo sa isang kainan, biglang napatigil si Grace at iniligid ang tingin sa paligid. Grace, bakit? Tanong ni Sander. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Seryosong sagot nito sa binata. Grace, nananakot ka ba? Kinikilibutang tanong ni Sander. Hindi, totoong kanina ko pa nararamdaman na may nagmamasid sa atin. Seryosong sagot ni Grace, kaya naman hinawakan niya ang kamay ni Sander at hinila palabas ng mall. Nagmamadali silang magtungo sa kanilang sasakyan nang isang putok ng baril ang kanilang narinig. Grace! Sigaw ni Sander nang makita niyang napaluhod si Grace. May tama ka! Dadalhin kita sa ospital! Sa ospital. Wala ka nang dapat ipag-alala, sa balikat lang siya natamaan. Hindi masyadong bumao ng bala kaya ligtas siya. Paliwanag ng doktor kay Sander saka ito umalis. Narinig mo naman. Maayos lang ako. Natatawang wika ni Grace habang nakaupo sa kama. Seryoso Grace, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero sana naman ipaliwanag mo sa akin. What is really happening? Hindi ako sigurado. Kanina nung papunta tayo sa parking lot, isang lalaking sumusunod sa atin. Nang muli ko itong lingunin, nakita kong babariling ka na niya kaya hinarang ko ang aking sarili. Paliwanag ni Grace sa kasintahan. You really did that to me. Alam mo ba nang dahil sa ginawa mo? Nag-alala ko ng sobra. Naiiyak na wika ni Sander. Huwag kang umiyak dyan, para kang bata. Ani Grace. Sa tingin mo, sinong maaaring gumawa nito? Muling tanong ni Sander. Hindi ko sigurado pero pamilyar sa akin ang bulto ng taong yun. Paiimbestigahan ko ang nangyari. Sa ngayon, umuwi na tayo. Mas ligtas tayo kung nasa loob lang tayo ng bahay. Nanatili nga sila sa loob ng bahay ilang araw nang makatanggap ng bisita si Grace. 4 na sundalo ang kumakatok sa may pintuan ng pagbuksan ito ni Grace. Agad na sumaludo ang mga ito sa kanya. Major Rodriguez, tungkol sa investigasyon na nangyaring pagbaril sa inyo sa mall. Natukoy na namin kung sino yung taong nagtangkang barilin si Mr. Sandoval. Inabot nito kay Grace ang isang envelope na may nakasulat na confidential. Muling sumaludo ang mga ito at nagpaalam na sa kanya. Pagpasok niya, nakita niya si Sander na nakatayo at naghihintay sa kanya. Anong balita? Natukoy na ba nila kung sino? Oo, narito sa envelope ang resulta ng investigasyon. Hindi na nagulat si Grace nang makita ang larawan ng isang lalaki. Huli ka ngayon. Nakangising wika ni Grace. Samantala, kumusta ang lakad mo? Tanong ni Meredith kay Bobby. Bulilyaso. Si Grace ang tinamaan ko sa halip na yung lalaki. Bobo ka talaga?
Mabuti nga na siya ang mabaril mo. Alam mo ba na kapag siya ang namatay, mapupunta sa yung lahat ng pag-aari niya dahil legal pa rin kayong mag-asawa. Meredith, wala akong balak na patayin ng asawa ko. Gusto kong mawala sa landas kong lalaking yun. Galit na sagot ni Bobby. Bobby, don't tell me na balak mo pa rin na makipagbalikan sa asawa mo. And so, asawa ko pa rin siya at ayoko may ibang lalaki na umaaligid sa kanya. Napakawalang hiya mo talaga, Bobby. Tayo na ang magkasama pero ayaw mong mawala sa iyong asawa mo. Akala ko ba ayaw mo na sa kanya? Bakit ngayon ay nanggagalaiti ka sa lalaking kasama niya? Inis sa tanong ni Meredith. Nagsiselos ka, Bobby. Nangangahulugan lang na mahal mo pa rin ang asawa mo. Hindi totoong hindi mo na siya mahal. So, ano ako sa'yo? Panakip butas? Ngunit nanatiling walang kibo si Bobby. Bahala ka na sa buhay mo! Inis na iniwan itong mag-isa ni Meredith. Hindi pinansin ni Bobby ang pag-alis nito. Nanatili lang siyang nakaupo at malalim na nag-iisip. Akin ka lang, Grace. Sambit niya habang nakakuyom ang mga kamay. 2 weeks na lang ay babalik ka na sa trabaho mo. Gusto ko na habang magkasama tayo ay may enjoy mo ang bawat sandali na magkasama tayo. Uwi ka ni Sander. Naglalambing ito kay Grace habang nakaupo sila sa sofa at nanonood ng pelikula. Malulungkot ka ba kapag umalis na ako? Tanong ni Grace rito habang nakaunan sa hita ng binata. Sobra. Mangungulila ako kapag umalis ka, Grace. Pero hindi kita pipigilan o papipiliin dahil alam ko na mahal mo ang trabaho mo. Maghihintay ako kahit gaano ka pa katagal. Narito lang ako at sa pagbalik mo, gusto ko sana na magpakasal na tayo. Hindi nakapagsalita si Grace nang hawakan nito ang kamay niya at isinuot ang singsing. Sander, alam ko, Grace. I-consider mo na lang na isa itong pangako. Pangako na babalik ka ng ligtas sa akin. Hihintayin kita. Matapat at may sinseridad na wika ng binata. Hindi alam ni Grace kung ano ang itutugon dito, kaya naman isang halik na lamang ang kanyang ibinigay rito bilang sagot. Halik na nauwi sa mainit na pagtatalik. Naging masaya ang bawat sandali ni Grace na kasama niya si Sander. Ipinagluluto siya nito at pinagsisilbihan, bagay na hindi niya naranasan kay Bobby. Masasabi na niya sa sarili na nakamove on na siya sa panluloko ng kanyang asawa. Hey, anong iniisip mo? Tanong ni Sander kay Grace na nakatitig pala sa binata. Wala lang. Ngayon ko lang na-realize na naging bulag pala ako sa pagmamahal kay Bobby. Paliwanag ni Grace. Bakit? Kahit kailan ay hindi niya ginawa sa akin ang mga ginagawa mo ngayon. Pakiramdam ko isa akong reyna. Natatawang saad niya sa binata. Dahil karapat-dapat lang na pagsilbihan ng isang reynang katulad mo. Para sa akin, masyado kang mahalaga at ayoko na mapagod ka. Masyado kang matamis magsalita, Mr. Playboy. Ganito ako magmahal. Tapat at totoo. Ani Sander na tumataas pa ang kilay. Oo na, bilisan mo na. Kailangan na nating magtungo sa airport. Darating si Mami at Daddy kaya kailangan mauna tayo. Yes, ma'am. Wika ni Sander kasabay ng pagsaludo. Hindi nagtagal nakarating na sila ng airport. Naging masaya ang pagkikita ni Grace at ng magulang niya. Ikinuwento rin niya ang mga nangyari. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka talaga mahal ng lalaking yun. Galit na wika ng ama ni Grace. Daddy, ayos na ako ngayon. Naka-move on na ako sa kanya. For now, processing pa ang annulment. In 9 days, babalik na ako sa trabaho. Paliwanag ni Grace. Anak, iyang kasama mong lalaki. Sino siya? Tanong ng ina ni Grace nang makita si Sanders sa kanyang likuran. Natampal ni Grace ang noo nang maalala na kasama nga pala niya si Sander. Babe, sorry. Hingi niya ng paumanhin sa binata. Mom, Dad, this is Alexander Sandoval. Sander, my parents. Lumapit si Sander kay Grace at hinawakan ng isang kamay nito. Hello po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Nakangiting pagbati ni Sander sa magulang ng kasintahan. Grace, are you sure about him? Seryosong tanong ng ama ni Grace. Masyadong gwapo para sa iyo. Ilang taon ka na, iho? 36 na po. Magalang na sagot ni Sander. What? Sambit ng mag-asawa. Napakamot na lamang ng ulo si Sander nang malaman ng mga ito ang kanyang edad.
Hindi ka mukhang 36, iho. Anong secret mo? Pabirong sabi ng ina ni Grace. Mami! Pasensya ka na, iho. Nagulat lang kami dahil hindi halata na nasa ganyang edad ka na. By the way, anong trabaho mo? I'm in real estate business po. Big time pa lang boyfriend mo ngayon, Grace. Unlike Bobby na sa umpisa lang magaling. Mom, wag na natin siyang pag-usapan. Awat ni Grace sa ina. Dahil ayaw ni Grace na sa bahay nila umuwi ang magulang, nagpaunlak na si Sander na sa kanila na muna mamalagi ang mga ito. Dahil ang bahay ni Sander ay doble ang laki kaysa sa bahay ni na Grace. Laking paghanga ng magulang ni Grace nang makita ang mga pag-aari ng binata. You invest well, iho. Puri ng ama ni Grace. Thank you po. Naipahanda ko na po yung silid na tutuluyan nyo. Ipapahatid ko na po kayo sa mga kasambahay para matulungan po kayo sa mga gamit nyo. Ani Sanders sa mga magulang ni Grace, saka tinawag ang mga kasambahay. Maraming salamat, Sander. Ani Grace, kasunod ang pagyakap at paghalik nito sa labi. Isang halik mo lang, natanggal na yung kaba ko. Ani Sander. Talaga? Kinakabahan ka? Natatuwang wika ni Grace. Sobra. Sagot nito kasunod ang pagtawa. Hindi ba kalabisan ng pagparito ng parents ko, Sander? No, not at all. We're going to be a family now. Kaya welcome sila rito. Sayang nga lang at hindi na sila nagkakalala ni Mama dahil bumalik na ito kaagad sa Amerika. Ngumiti nang si Grace sa kainaya papasok ng bahay ang kasintahan. Naging masaya ang bawat oras at araw na kasama ni Grace ang kanyang mga magulang. Hindi hinayaan ni Sander na malungkot ang kanyang pinakamamahal na si Grace, kaya lahat ay ibinigay niya rito. Dahil nag-iba na ng pananaw sa buhay si Sander, naisip niya na pumasok na sa opisina upang magtrabaho. Kaya naman maaga siyang bumangon upang mag-asikaso ng almusal ni Grace at ng magulang nito bago siya umalis. Abala siya sa pagluluto nang maramdaman niya na may yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang aga mo? Inaantok pang tanong ni Grace. Pupungas-pungas pa ang mga mata dahil sa antok. Good morning, my beautiful soldier. Masayang pagbati nito kasunod ang pagharap niya rito at ginawaran ng halik sa labi. Bakit ang aga mo? Muling tanong ni Grace rito. Kasi po, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Naisip ko na kailangan ko nang magsikap para sa ating dalawa. Sander, Grace, please stop. Pigil niya rito kasunod ang masuyong halik sa labi. Alam ko kung anong sasabihin mo. Hayaan mo na ako. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, kaya nais kong gawin ang lahat para sa'yo. Saad ni Sander. Ngumiti lang si Grace rito. Fine. Ani Grace, kasunod ang pagtitig sa mukha nito. Why am I so lucky to have you? Dahil gwapo, mabait, at higit sa lahat, mahal na mahal kita. Saka mahigpit nitong niyakap si Grace. Iyon ang eksenang naabutan ng mag-asawa nang pumasok sila ng kusina. Wow! What a beautiful morning to both of you! Masayang pagbati ng ina ni Grace sa kanilang dalawa ni Sander. Good morning, Mommy! Balik pagbati ni Grace rito. Habang masaya silang kumakain, biglang nagtanong ng ama ni Grace sa kanya. Grace, how's your work? Dad, can we please not talk about it? I really want to enjoy my vacation here. Nakangusong sagot ni Grace sa ama. Okay, kailan mo ipapadala ang annulment paper kay Bobby para ma-process na ito kaagad? Seryosong tanong ng ama ni Grace. I already did, Dad. Tinutulungan ako ni Sanders sa kasong to. May kilala siyang judge upang mapabilis ang pakikipaghiwalay ko sa hudas na yon. Gracie! Sambit ng ina ni Grace nang marinig itong magsalita ng hindi maganda. Sorry, Mama. Hingi naman ito ng paumanhin. Maraming salamat, Sander. Kahit na alam kong matapang ang anak kong ito, pero para sa akin ay napaka-fragile niya. She's my only daughter at ayokong nasasaktan siya. Saad ng ama ni Grace. Same here, sir. Magalang na sagot ni Sander habang hawak ang isang kamay ni Grace. Ayoko na nasasaktan siya umiiyak. Pakiramdam ko ay madudurog ang puso ko kung makikita ko may papatak na luha sa kanyang mga mata. Anito, habang nakatingin sa mga mata ni Grace. Matapos ang kanilang masayang agahan, nag-asikaso na si Sander upang pumasok sa kanyang trabaho nang may maalala si Grace.
Sander, maaari ba akong makisabay? Pupunta muna ako sa grocery store. Kailangan ko nang mamili. Mauubos na yung stock sa pantry. Bibili na rin ako ng iba pang kailangan hanggat narito si Mommy at Daddy. Paliwanag niya rito. Sure, sagot ni Sander. Pasakay na sila nang may nakalimutan si Grace, kaya naman bumalik siya sa loob ng bahay. Nang makuha na niya, agad siyang lumabas ng pinto ng isang malakas na pagsabog ang kanyang narinig mula sa garahe. Agad siyang nag-alala at napasigaw. Sander! Sigaw ni Grace. Mabilis siyang nanakbo patungo ng garahe nang makita niya si Sander na walang malay. May mga sugat ito dahil sa mga tumalsik na salamin mula sa sasakyan. Agad ring napalabas ang mga magulang ni Grace at nang makita nila ang nangyari, agad silang tumawag ng ambulansya. Sa ospital, marahan na napadilat si Sander nang makita niya na wala siya sa sariling silid. Ano nangyari? Nanghihinang tanong niya nang mapansin niya si Grace na nakayukyuk sa kanyang tabi. Grace, pagtawag niya habang marahan na hinahaplos ang pisngi nito. Agad na dumilat ang mata ni Grace. Sander, thank God at gising ka na. Nito na tila maiiyak pa. I'm fine. Medyo masakit lang yung bandang tiyan ko. Ano bang nangyari? Sumabog yung sasakyan mo. Mabuti na lamang ay nasa labas ka kaya hindi ka nasama sa pagsabog. Naiiyak na paliwanag nito habang hawak ng mahigpit ang kamay nito. Agad na napansin ni Sander ang pamumugto ng mga mata nito, kaya naman inilapit nito ang kamay na hawak nito sa kanyang labi at hinalikan ito. Nag-alala ka. Halata sa mga mata mo na umiyak ka dahil sa nangyari sa akin. Anong gusto mo matuwa ako? Sander, papatayin kong gumawa nito sa'yo. Gagawin mo talaga yun para sa akin? Oo, diretsong sagot nito. Kahit magtago pa siya sa impyerno, susundan ko siya para maiganti ka. Kinikilig naman ako. Ani Sander habang nakangiti rito. Bahagyang napalo ni Grace ang balikat ni Sander na may sugat, kaya napaigik ito sa sakit. Ay, sorry. Hingi naman ito ng tawad. Doon pumasok ang doktor at tinignan ang kalagayan ng binata. He's fine now, wala na kayong dapat na ipag-alala. Wika ng doktor. Nang makalabas ito kasabay ng mga nurse, nag-usap naman silang dalawa tungkol sa nangyari. Nag-utos na ako na imbestigahan na nangyari. May hinala ka ba kung sino maaaring gumawa nito sa'yo? Seryosong tanong ni Grace. Wala. Wala naman akong inagrabyadong tao. Maliban na lang kung may babae na gustong gumanti sa akin dahil hindi siya ang pinatulan ko. Natatawang biro ni Sander, ngunit inirapan lang siya ni Grace. Ang yabang sambit nito. Yung totoo, kailangan makahanap ng lead sa kaso. Wika ni Grace. Saglit silang natahimik nang muling magsalita ang binata. Ikaw, may hinala ka ba? Tanong ni Sander habang hawak ang kamay ni Grace. Meron. Naalala mo yung nangyaring pamamaril doon sa mall, di ba? Tingin ko, siya rin ang may kagagawa nun. Sagot ni Grace. Kung siya rin ang may gawa ng pagpapasabog, kailangan na natin siyang ipahuli, Grace, bago pa siya makagawa ulit ng hindi maganda sa atin. Bumuntong hininga lang si Grace sa katumango. Wala na ako ibang magagawa kung hindi gawin ang bagay na yon. Matapos lang ang investigasyon, ipapatawag ko na siya para sa isang cross-examination. Ilang araw ang lumipas. Nakalabas na ng ospital si Sander at tatapos na ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa pinangyarihan ng pagsabog. Gumawa na ng sulat ang mga pulis. Isang imbitasyon para sa isang cross-examination. Abala si Bobby sa panonood ng balita sa telebisyon. Wala bang ibang ibabalita? Puro na lang tungkol sa nangyaring pagsabog sa bahay ng lalaking yun. Dapat namatay na siya para bumalik sa akin ang asawa ko at magmakaawa na muli kaming magkasama. Inis na wika ni Bobby. Mabilis niyang in-off ang telebisyon at tumayo, ngunit bigla siyang napatigil nang makarinig siya ng pagkatok sa pinto. Anong kailangan nito? Kunot noong tanong niya. Ilang pulis ang nakita niya pagkabukas niya ng pinto. Gusto ko naming imbitahan sa estasyon ng pulis. May mga nais lang kaming tanungin sa iyo. Wika ng isang pulis. Bakit? Sa anong kaso? Matapang na tanong ni Bobby. Tungkol sa pagbaril at ang pagpapasabog ng sasakyan ni Mr. Alexander Sandoval. So, anong kinalaman ko ron? Matapang na sagot ni Bobby. Sumama ka na lang sa amin para matapos ang problemang ito. Seryosong wika ng isang pulis. Kaya naman sumama na lang si Bobby.
Sa police station, abalang kinakausap ng isang pulis si Bobby nang pumasok si Grace sa loob. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bobby. Grace, narito ka ba para humingi ng tawad sa akin dahil sa pakikipaghiwalay mo? Nakangising wika nito. Bahagyang natawa si Grace sabay sumeryoso ang mukha. Sinenyasan ni Grace ang pulis na nagtatanong kay Bobby at siya ang pumalit sa upuan nito. Ang kapal na mukha mo. Bakit ko gagawin yun? Gago ka? Bakit ko pa dadamputin ng batong itinapon ko na? Ano? Para ipukol uli sa ulo ko? Not happening, Bobby. Galit ng wika ni Grace. Asawa pa rin kita, Grace. Legal na asawa. Wika ni Bobby. Mukhang hindi na. Sagot ni Grace. Saglit na napatigil si Bobby nang may ilabas na brown envelope si Grace at inilapag sa harap niya. Ano yan? Tanong nito. Annulment papers. Alam mo naman sigurong ibig sabihin nito. Kaya wag kang bobo. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi ka pwedeng hindi pumirma. Maaari kitang kasuhan dahil sa pambababae mo. At maaari ka ring makulong dahil doon. Plus, kailangan mo ring magbigay ng danyos dahil doon. Pero kung pipirmahan mo to, maaari pa kitang patawarin at kalilimutan ko ng lahat ng nagawa mo. Paliwanag ni Grace. Biglang napaisip si Bobby dahil sa mga sinabi nito. Alam ko na mali ang nagawa ko, Grace. Patawarin mo na ako. Bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Ang kapal ng pagmumukha mo, Bobby. Ngayon sinasabi mo na mahal mo ako? How dare you? Kahit lumuha ka ng dugo dyan, hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Kaya para matapos na to, pirmahan mo na to. Wika ni Grace habang itinuturo ang mga papel sa harap nito. Walang nagawa si Bobby kung hindi lumuha at gawin ang nais ni Grace dahil ayaw rin niyang makulong. Ngunit iyon ang kanyang akala. By the way, wala ka ng atraso sa akin, pero may kasalanan kang ginawa. Wika ni Grace, saka tinawag ang pulis na nag-iimbestiga sa kaso ni Sander. Mr. Bobby Rodriguez, inaaresto ka namin sa salang pagtatangkang pagpatay kay Mr. Alexander Sandoval. Ang galing niyo magparatang, wala kayong ebidensya. Galit na sambit ni Bobby. Meron. Wika ni Sander na pumasok bigla. Kalat ang CCTV camera sa buong mansyon, kaya wala ka ng kawala. Pati na rin ang pagtatangkang pagbaril sa akin sa mall. Kitang-kita na ikaw ang lalaking nakabuntot sa amin nang makarating kami sa mall. Wala ka ng kawala. Seryosong wika ni Sander. Ngunit sa halip na tumahimik, biglang nagpuyos ang galit ni Bobby sa binata. Inagaw mo sa akin si Grace. Dapat lang na mawala ka sa landas ko para bumalik siya sa akin. Ako lang ang lalaking dapat na magmahal sa kanya. Sigaw nito. You're wrong. Narito ako. Tapat akong nagmamahal sa kanya. At hinding-hindi ko gagawin ang ginawa mong panluloko sa kanya. Wika ni Sander, sa kamariin na hinalikan si Grace sa harap ni Bobby. Gigil na tumayo si Bobby. Nais itong sugurin si Sander. Mabuti na lamang ay nakaposas na ito, kaya naman hindi dito nasaktan ng binata. Ikulong nyo na yan. Utos ni Grace. Walang pagsidlan ang saya na nararamdaman ni Sander ng mga oras na yon dahil ngayon na annulled na ang kasal ni Grace kay Bobby, maaari na silang magpakasal. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Iyon ay kung papayag na ito. Ibinalita ni Grace sa kanyang magulang ang mga nangyari. Laking tuwa ng mga ito dahil sa wakas ay wala nang gagambala sa kanila. Ngayon, maaari na kaming umuwi ng Spain. Panatag na kami na ligtas na ang aming anak. Wika ng ama ni Grace. Kailan niyo balak bumalik ng Spain? Malungkot na tanong ni Grace sa kanyang magulang. The day after tomorrow. Nakapag-book na kami ng flight. Sagot ng kanyang ina. Mamimiss ko kayo. Naiiyak na wika ni Grace kasunod ang pagyakap sa kaniyang magulang. Dumating na ang araw ng pag-alis ng kaniyang magulang. Inihatid nila ito sa airport. Nagkaiyakan pa ang mag-ina bago pumasok ang mga ito sa eroplano. Nasa kotse na sila at pabalik sa bahay ni Sander. Naiiyak pa rin si Grace, kaya naman hiniwakan ni Sander ang isang kamay nito at ginawaran ng halik. Nakarating na sila sa mansyon, ngunit malungkot pa rin ang pakiramdam ni Grace. Kaya naman nag-isip si Sander kung paano pasisiyahin ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Makalipas ang ilang oras, narinig nila na tumunog ang doorbell.
Mabilis itong pinuntahan ni Sander, habang si Grace naman ay naiwan sa salas, habang abalang nanonood ng palabas sa telebisyon. Ano yung dumating? Tanong ni Grace nang hindi nililingon si Sander na papasok ng salas. Nagulat na lang si Grace nang isang bungkus ng bulaklak ang humarang sa kanyang harapan. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. To the most beautiful woman I've ever met. Wika ni Sander sabay abot ng mga bulaklak kay Grace. Thank you! Anito sa kaniyakap ng mahigpit ang binata, kasunod ng masuyong halik sa labi. Napansin ni Sander na nawala na ang lungkot na nakabakas sa mukha ni Grace at napalitan na ng matamis na ngiti ang kanyang labi. Nang mapansin ni Grace na may kuminang sa isang bulaklak, tinignan niya ito at nakita niya na mayroong kwintas sa loob ng rosas. Kinuha niya iyon at tumingin kay Sander. Kinuha ito ni Sander at isinuot kay Grace. Isa iyong maliit na bulaklak na may batong amethyst sa gitna. Gusto ko, palagi mo itong isusuot. Para kahit nasaan ka, tandaan mo na palagi mo akong kasama. 2 araw na lang at aalis ka na. Aaminin ko na mangungulila ako sa pag-alis mo, Grace. Pero maghihintay ako. Hihintayin kita hanggang sa makabalik ka. Malungkot na wika ni Sander habang mahigpit na yakap si Grace. Hindi naman mapigilan ni Grace na maging emosyonal habang nagsasalita ito. Doon niya napatunayan na ganoon siya nito kamahal. Kaya nakapagdesisyon na siya. Kaya ng gabing yon, muling ibinigay ni Grace ang kanyang sarili sa lalaking lubos niyang minamahal. Kinabukasan, nagising si Sander ngunit wala si Grace sa kanyang tabi. Nagtungo siya sa silid nito. Iniisip na baka nagbalik ito roon, ngunit wala. Inikot na niya ang buong kabahayan, ngunit walang kahit anino ni Grace. Nasaan na siya? Nagmamadali siyang nagbalik sa kanyang silid at nagbihis nang mapansin niyang isang maliit na sobre sa kanyang side table. Kinuha niya iyon at binasa. Sander, the first time I met you, alam ko sa sarili ko na gusto na kita. Why? Because you have that beautiful smile. Yung mga ngiti mo ang nagpalimot at nagpagaling ng sugatan kong puso. Sander, mahal na mahal kita. Kaya nagdesisyon na akong iwan ka. Natatakot ako na baka dumating yung oras na masaktan kita. Sa klase ng trabaho ko bilang isang sundalo, nasa hukay ng kalahati ng aming katawan. Maaring buhay ako ngayon. Paano bukas? Baka mabalitaan mo na lang na patay na ako at bigla ka na lang malungkot at masaktan. Ayokong maranasan mo yun, Sander. Upang hindi ka na masaktan, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Salamat sa lahat ng maliligayang araw na kasama ka. Hinding-hindi kita malilimutan. Grace. Napaupo na lang si Sander sa gilid ng kama at nabitawan niya ang sulat na hawak at napaluha na lang. Grace, bakit? Sinabi ko naman sa'yo na tanggap ko ang lahat sa'yo. Pero bakit mo naman to ginawa? Wika ni Sander sa sarili habang tahimik na lumuluha. Nakatakip ang isang braso sa mga mata. I love you, Grace. Please, bumalik ka na. Sambit niya habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Major Rod. Napatigil sa pagbati ang isang sundalo nang may maalala ito. Sorry, Major Davidson. Welcome back. Anito kasunod ang pagsaludo at pakikipagkamay rito. Kumusta naman ang lahat habang wala ako? Tanong ni Grace habang inaayos ang kanyang mga gamit. Maayos naman, Major. Next week darating yung mga bagong trainee at ang utos ni General. Ikaw ang magte-train sa kanila. May magagawa ba ako? Utos na nakatataas. Hindi ako pwedeng umangal. Natatawang sagot ni Grace. Ilang saglit pa na nakipagkwentuhan ng sundalong kausap hanggang sa magpaalam na ito. Nang mag-isa na lang siya, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan iyon. Agad niyang nakita ang larawan ng isang tulog na lalaki. Si Sander, bago siya umalis, kinunan niya ito ng litrato habang natutulog. Bahagya siyang napangiti nang makita ang larawan nito. Miss na kita, Playboy. Bulong niya sa sarili. Matapos pagkatitigan ang larawan, ay muli niya itong pinatay at ibinalik sa bag. Inabala ni Grace ang sarili habang nasa kampo. Ayaw niyang natitigil dahil sa tuwing wala siyang ginagawa, agad na pumapasok sa kanyang isip ang lalaking nagpagulo ng kanyang puso at isipan, ang lalaking kanyang lubos na minamahal. Matapos ang 1 linggo, nagdatingan na ang mga bagong kadet. Tulad ng utos sa kanya, siya ang magtitrain sa mga ito.
Okay, everyone. I am Major Grace Davidson. Alam ko na isa akong babae pero tandaan nyo na hindi ako magiging mabait sa mga kadeteng matitigas ang ulo at pasaway. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw niya. Yes, Mom! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Ayoko ng tamad at talampalampa, lalo na sa oras ng training. Kapag nagpabebe ka, I will kick your ass off this camp. Understood? Muli niyang sigaw. Yes, Mom! Muling sigaw ng mga ito. Okay, go to your designated room. And I want you all inside from the count of 10. Gusto ko na wala na kayo rito sa harap ko. Kaya naman nag-umpisa na siyang magbilang. 1! Agad na nagpulasa ng mga kadet sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man mawala ang mga ito, isa sa mga kadet ang pumukaw ng kanyang pansin. Kaya tinawag niya ito. Ikaw! Yung nasa hulihan! Tumigil ka! Sigaw niya. Nanlaki ang kanyang mata nang makilala ito. Sander! Yes, Ma'am. Sagot nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Grace rito. Kaya naman sumagot si Sander nang walang ngiti. Major Grace Davidson, sinabi ko na sa iyo na kahit na anong mangyari hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Kaya bilang sundalo, gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit na buhay ko pang kapalit. Sagot nito habang nakatitig sa mga mata nito na walang bahid ng ngiti sa labi. Ngunit kahit na ganoon, ramdam ni Grace ang sinseridad ng mga sinabi nito, kaya naman inutusan niya ito. Mr. Sandoval, I want you in my office now. Utos niya habang itinuturo ito. Nagulat na lamang si Grace nang lumapit ito at hinalikan ng dulo ng daliri nito na ginamit niyang panturo. Bahagyang napangiti si Grace kaya muli niyang inutusan ito. In my office, now! Utos niya, saka naglakad palayo. Habang naglalakad, hindi niya mapigilan na mapangiti na may kasamang kilig dahil sa ginawa ng binata. Sa opisina, tahimik na naghihintay si Grace nang makarinig siya ng marahan na pagkatok sa pinto. Come in! Pagbukas ng pinto, hindi pa man tuluyang naisasara ay hinablot niya sa kwelyo si Sander. Saka itinulak pa sandal sa likod ng pinto, dahilan upang pabagsak itong sumara. Bakit ka narito? Kunwaring galit na tanong nito. Tulad ng sinabi ko kanina, at hindi na magbabago pa. Hindi ko hayaan na may mangyari sa iyo, Grace. Mabuti pa na ako ang mamatay. Nanaisin ko ng mauna dahil mas masakit kung makikita kita na walang buhay. Seryoso ang mukhang sagot nito. Nais nang ngumiti ni Grace dahil sa nararamdamang kasiyahan. Ngunit may nais pa siyang sabihin dito. Ipapatanggal kita, Sander. No! Agad na sagot ni Sander. Please. Hayaan mo ako rito. Kahit na magalit ka sa akin araw-araw, ayos lang. Kahit pahirapan mo pa ako, tatanggapin ko. Huwag mo lang akong ipatanggal. Pagmamakaawa nito kay Grace. Kailangan kitang ipatanggal. Whether you like it or not, I'm going to request to pull you out. Maotoridad ng wika niya kay Sander. Bakit mo ba ginagawa to sa akin, Grace? Alam mo kung gaano kita kamahal. At gagawin kong lahat para sa'yo. Please, don't do this to me. Dito lang ako sa tabi mo. Pakiusap wag mo akong itulak palayo. Naiiyak na wika ni Sander at napaluhod na sa harap ni Grace. Sander, pasensya na pero kailangan. Aniya na napaluhod na rin at niyakap ang binata. Kailangan mong lumabas rito. Ang nais ko ay hintayin mo ko dahil nagpadala na ako ng resignation ko. Magbibitaw na ako bilang sundalo. Nais ko na makasama ka at bumuo ng pamilya kasama ka. Pinili kita. And I want to spend my life with you, Mr. Alexander Sandoval. And yes, I want to marry you. Masayang saad ni Grace na ikinatulala naman ng binata. Kaya naman upang ito ay matauhan, isang halik sa labi ang kanyang iginawad. Totoo ba? Magpapakasal ka na sa akin? Tila di makapaniwalang tanong nito kay Grace. Tumangulang si Grace sa kamuling hinalikan ito sa labi. Ngunit sa pagkakataong yun, mas pinalalim pa nito ang mga halik. Lock the door. We can make it really quick. Nanunod yung wika ni Grace habang nakayakap sa leeg nito. Is that an order, Major? Pabirong tanong ni Sander habang magkadikit ang kanilang mga noo na may ngiti naman sa labi. Sabay silang natawa at mahigpit na nagyakap. I love you. Wika ni Sander sa pagitan ng paghalik rito. I love you more. Tugon ni Grace. Sa pag-ibig,
walang kinikilalang propesyon. Ang mahalaga, kung paano mamahalin ng isang tao, ano man ang katayuan nito. Love is stronger than anything. Kaya kapag nagmahal ka, ibigay mo ito ng tapat at may pagtitiwala. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Gina Jed Stories.